Matapos sa mga panawagan mula sa iba't ibang bansa, binuksan na ang Rafah border para bigyang daan ang evacuation ng mga sibilyan sa Gaza papuntang Egypt. Kinumpirma yan ng Department of Foreign Affairs. Hindi lang Philippines ang humihingi niyan, iba-ibang mga bansa. Dahil marami tayong may citizens sa loob ng Gaza. Wala pang katiyakan kung hanggang kailan magiging bukas ang border, pero magiging limitado lang ito. Malaking bagay na rin, lalo't mag-iisang buwan na pero nagmamatigas pa rin ang magkabilang panig ng Israel at Hamas na magkaroon ng tigil putukan. Sa ngayon kasi may 136 pang Pinoy ang naiipit sa bakbakan sa Gaza, kasamang higit 50 minor de edad. Tiniyak naman ng DFA na handang kupkupin ng mga Palestinian na nakapangasawa ng Pilipino na may 1-year visa. At the very least, there are 57 at the Rafah border. Handa silang tumawid anytime. Kung sinabi ng Rafah crossing, tawid na kayo mismo, tatawid na sila right now. So, we hope hindi sila umalis doon. Nakatakda na rin makauwi sa Pilipinas ang nasa 100 overseas Filipino workers sa Lebanon na apektado naman ng sigalot ng grupong Hezbollah laban pa rin sa Israel Defense Forces. Anil Guhat al-Musallahat al-Yamaniyah. Gaya ng pinangangambahan, mas lumawak pa ang sakop ng girian sa Middle East matapos magdeklara ng rebeldeng grupong Houthi mula sa Yemen ng gera laban sa Israel. Kinumpirma ni Houthi military spokesperson Yahya Saree ang pagpapakawala ng ballistic missile at drone doon. Depensa nito, pagtatanggol lang sa mga Palestinian ng ginawang hakbang. Titigil lang anya sila kung hindi na ataking Israel sa Gaza. Mapag-alam ang suportado ng Iran ang nasabing grupo. Habang sa US, nag-iwan ng ultimatum ang National Muslim Democratic Council kay US President Joe Biden na kung hindi ititigil ang pagsuporta sa armas ng Israel, wala ring aasahang boto sa kanilang komunidad sa 2024 elections. Billy Torres, Newslight.